Mamahalin ka or mamahalin mo? Mamahalin ako. Miss Catherine Bernardo, abay naglabas ng ilang mga intriguing answer sa mga intriguing question na ipinukol sa kanya sa isang endorsement interview. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So ito po no, bago tayo magpatuloy, panoorin muna natin ito pong endorsement interview ni Miss Catherine na talaga namang umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Let's watch this. Miss Catherine, this or that? Let's do it. Walking or running? Running? Running. Tennis or pickle? Tennis. Solo workout or workout with friends? Work out with friends. Why? Why not? I find it more fun when I have companies and I like chicas in between, but you won't feel the pain much. Journaling or talking it out? Talking it out. Big splurge or small rewards? Small rewards. Spend for experiences or things? Spend for experiences for sure. Secure future or live in the moment? Secure future. Very Why? important. Why not again? Comfort zone or try something new? Try something new. Work-life balance or hustle? Work-life balance. Para you get to enjoy working and you get to enjoy your life as well. Very important. Overthink or bahala na? Sadly, I overthink. But huwag niyong kukopihin nun. I overthink. Pero dapat hindi masyado. Plan ahead or last-minute decisions? So, I don't like cramming. So, I like to plan para lang maset ko yung utak ko, yung mga bagay na iiwan ko before I enjoy. Stay in or go out? I'll answer based on what I'm feeling today. Today, I want to go out. Coffee alone or coffee date? Coffee date. Pag-catch up then with friends. Early start or slow morning? Slow mornings! I'm not a morning person. Mamahalin ka or mamahalin mo? Mamahalin ako. Tsaka sinagot ko. Mamahalin ako. So, naging intriguing po yung kanyang kanyang interview dito kasi tinanong siya kung mamahalin or mamahalin ka. So ang sagot niya is mamahalin ako. So dahil dito parang nagkaroon po ng iba't ibang discussion to sa SOCMED no. So parang sinasabi nito bakit daw mas pinipili ni Catherine ang Bernardo ang mamahalin siya kaysa siya ang magmahal. Isang malalim na pagsusuri ng komento no. Sa mundo ng pag-ibig, isa sa mga pinakaraniwang tanong ay kung sino ba ang dapat mas magmahal sa isang relasyon. May mga naniniwala na mas mabuti kung ikaw ang nagmamahal dahil mas buo at tapat ang iyong damdamin. Ngunit mayroon din nagsasabi na mas maganda kung ikaw ang minamahal ng higit dahil nagbibigay ito ng seguridad, ng kapanatagan at katiyakan. Naging usap-usapan ng pananaw ni Catherine Bernardo tungkol sa pagpili ng mas gusto niyang mahalin siya kaysa siya ang mas nagmamahal. Para kasi sa ilan, tila kakaiba ang pananaw na ito dahil kadalasan ay tinuturo sa atin ang tunay na pag-ibig ay walang kondisyon at handa no na magbigay ng walang hinihinging kapalit. Gayunpaman, kung susuriing mabuti ang kanyang pananaw, makikita na may malalim itong pinanggagalingan. Hindi ito simpleng pagpili ng mas madaling sitwasyon, kundi bunga ng karanasan, pangunawa sa sarili at pagnanais na magkaroon ng isang mas malusog at balanseng relasyon. Sa maraming relasyon, hindi may iwasan na may isang taong mas expressive, mas maalaga, mas emosyonal kaysa sa isang mas madalas itong napagkakamalang sukatan kung sino ba ang mas magmamahal. Kapag ikaw ay nagmamahal, karaniwan mong inuuna yung kaligayahan ng iyong partner. Handa ka mag-sacrifice, maghintay, magpatawad at mag-adjust ng paulit-ulit sa simula na tila romantic ito. Ngunit habang tumatagal, maaari rin itong maging dahilan ng pagkapagod kung hindi ito nasusuklian ng sapat. Maraming tanong ang nakaranas ng ibigay ang lahat sa isang relasyon, ngunit sa huli ay sila rin ang nasaktan dahil dito nagkaroon sila ng panibagong pananaw tungkol sa pag-ibig at nagsimulang hanapin ang isang
taong tunay na magpaparamdam sa kanila ng halaga, no? So, isa sa mga posibleng dahilan kung bakit mas pinipili ni Catherine, kasi this is really a good answer eh. Kumbaga parang based sa kanyang experience parang feeling ko kasi, dati kasi, parang pwede niyang sabihin na dati kasi, binili ko na ako yung magmahal kaysa ako yung mahalin. Parang baka sa kanya pong dating relasyon, nakaranas siya na parang feeling niya siya lang yung nagmamahal, diba? But this time, sabihin na natin na parang napaka-selfish ng sagot niya na gusto niya mahal siya, 'di ba? So siguro this time ako naman sana yung mahalin. Gusto niya naman na makaranas na siya yung mahalin, siya yung piliin, 'di ba? Kasi isa sa mga posibleng dahilan kung bakit mas pinipili ni Catherine ang mahalin siya ay ang kahalaga ng pakiramdam na ikaw ay pinapahalagahan. Ang isang taong tunay na nagmamahal ay hindi lamang nagsasabi ng magagandang salita. Pinapakita niya to sa kanyang mga kilos, oras, respeto at karapatan. Kapag naramdaman mong mahal ka ng isang tao, mas nagiging kampante ka sa relasyon. Hindi mo kailangan manghula kung mahal ka ba niya. Hindi mo kailangan maghabol para lang makuha ang kanyang atensyon. At lalong hindi mo kailangang magduda kung ikaw ba ay mahalaga sa kanyang buhay. So yung ganitong uri ng seguridad ay mahalaga sa isang matatag na relasyon. So habang tumatanda ang isang tao, nagbabago rin ang kanyang pananaw tungkol sa kanyang pagmamahal, katulad ng nangyayari ngayon kay Catherine, 'di ba? Bilang isang matured na parang growing up, parang sa kanyang experience is parang maganda namang siya naman yung mahalin, 'di ba? So parang pinapatunayan nito sino man yung kasama niya ngayon is parang yun yung nararamdaman niya, 'di ba? So habang tumatanda daw isang tao, nagbabago rin ang pananaw tungkol sa pagmamahal. Nung bata pa tayo, madalas nating isipin na sapat na ang matinding damdamin upang maging matagumpay ang isang relasyon. Ngunit habang dumadami ang ating karanasan, natutunan nating hindi lamang pagmamahal ang kailangan. Kailangan din ang respeto, kailangan din ang consistency, kailangan din ang emotional security. Pero kailangan din ng peace of mind. Maaaring ang pananaw ni Catherine ay bunga rin ng kanyang personal na paglalakbay bilang babae at bilang isang taong dumaan sa iba't ibang yugto ng pagmamahal at pagkabigo. Hindi ito nangangahulugang selfish. May mga taong maaaring mag-isip ng selfish ang pagpili ng mas gustong mahalin kaysa magmahal. Ngunit kung susuriin ng mabuti, hindi ito pagkamakasarili. Ang pagiging selfish ay kapag gusto mo lang tumanggap ngunit ayaw mong magbigay. Yun po yung pagiging selfish. Samantalang ang punto ng pananaw na ito ay nais mong siguro na ang taong kasama mo ay handang ibigay sa'yo ang pagmamahal na nararapat para sa'yo. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka nagmamahal, 'di ba? Sa halip, nais mo lamang na ang pagmamahal na binibigay mo ay mapupunta sa isang taong kaya rin itong suklian. Isa pang mahalagang aspeto ng pananaw na ito, yung tinatawag na self-love. Sa modernong panahon, mas marami ng tao ang nakakaunawa na hindi dapat umiikot ang buong buhay ng sa isang relasyon lamang. Bago mahalin ng iba, kailangan mo munang mahalin ang iyong sarili. Kapag mataas ang respeto mo sa iyong sarili, hindi ka basta-basta papayag na baliwalain, lokohin o saktan ng ibang tao. Hindi mo hahayaang ikaw lang ang laging nagbibigay habang ang kapareha mo ay puro pagtanggap lang. Sa ganitong konteksto, ang pagpili ng mahalin ka ay maaaring simbolo ng pagpapahalaga sa sarili at yung emosyonal na kapakanan. So talagang masasabi ko na si Catherine talagang she's learning, no, na talagang natuto siya dun sa kanyang past relationship, na this time mas gusto niya naman na bigyang pahalagahan yung kanyang sarili, which is the self-love. Piliin niya naman yung sarili niya, 'di ba? Kaya talagang masasabi ko na she's really growing up at natuto na siya, no, sa kanyang mga naging experience. Kaya laban lang, Catherine, 'di ba? Team Catherine pa rin tayo for today's video. So kung sino man ang makasama ni Catherine, sino man ang kanyang piliin, let's respect them. Give them the freedom to choose. Huwag tayo yung masyadong controlling fans, 'di ba? Masyado nating kinokontrol ang damdamin ni Miss Catherine. So, kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV, and Dar Eds channel. God bless everyone.